Eto na, nataranta na itong si Sara Duterte sapagkat kukunin na ng ICC upang ikulong diyan ho sa The Hague, Netherlands sa kulungan ng ICC. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Sara Duterte kukunin na ng ICC. Naku po, Sara Duterte. Biglaang pag-aristo, pagdampot, iyan ho ang ating tatalakayin sapagkat mainit-init pa na balita kasama sa listahan si Sara Duterte na sisilbihan ng warrant of arrest biglaan ho galing sa ICC, mga kaibigan. Naku po, kapag mayroon po kayong pagkakataon mga kaibigan, bago ko po ibahagi sa inyo ang complete details nito, isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po, at sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Eto na, kaya pala ito hindi na alam ang gagawin. Itong si Sara Duterte, kung ano-ano na ho ang mga ginagawa na ika nga po'y pag-imbento laban sa gobyerno, para lang ho makakuha ng simpatiya dahil nakatunog na ho itong si Sara Duterte na siya ho ay kukunin ng ICC sa pamamagitan ng pagsilbi ng warrant of arrest. Aba, ibig sabihin kapag sinilbihan ka ng warrant of arrest ay sa pamamagitan ho ng Interpol at katulong ho ng ika nga po itong matindi na sinasaluduhan po natin na si General Torre at iba pa niyang mga kasama. Heto, samahan niyo po ako na talakayin, panoorin hanggang dulo ang vlog na ito at nasa ganun po lubos po nating maunawaan. May ibabahagi ko po ako sa inyo bilang katibayan tungkol dito sa biglaan na pagguha din kay Sara Duterte. Sino ba ang mauuna dito? Si Bato o si Sara Duterte? Dito muna tayo kay Bato at kay Sara Duterte dahil ito po ang matinding nakuha nating impormasyon tungkol dito sa dalawang ito. Ito po, mga kaibigan, shoutout po sa lahat. Sa mga official records ng ICC. Pero dati pag sinasabi ko nga na yung Sara Duterte will probably come within the context of an investigation. Masasali kasi who are responsible, pero yung who are most, baka ako, tingin ko wala pa siya dun sa most. Pero kung babalikan kasi yung testimonya ni Las Cañas, ang role daw niya doon, hindi lang yung simpleng dahil naging mayor siya, di ba, na parang ipinasa sa kanya yung corona, kumbaga, hindi parang may sinasabi si Las Cañas na sa totoo ayaw niya, pero itinuloy niya. At in fact, ayan mga kaibigan, pakinggan po natin ito. Si Attorney Conti, kanyang actual interview. Ito ay mainit-init pa din. Ilang araw lang ang nakakaraan po. Dahil dito ay isiniwalat niya ang partisipasyon ni Sara Duterte kung bakit siya napasama, nalabasan ng warrant of arrest at syempre kung bakit siya kukunin ng ICC at ikulong diyan ho sa The Hague, Netherlands. Ito po, nako, magugulat kayo dito sa susunod na ipi-play ko. Nako po, panoorin nyo. Meron siyang proposal doon sa parang modus operandi. Ang nangyayari kasi doon sa Davao, papatayin yung tao, tapos matatagpuan kinabukasan ang police report may homicide or may murder. Sabi daw ni Mayor Sara, alam mo, bakit hindi na lang dukutin yung tao, itapon sa dagat o kaya ilibing sa lupa, kumbaga iwala, para yung police report ang nakalagay disappearance. Ayun mga kaibigan, maliwanag po. Talagang nakakakilabot. Kung totoo man ho, ito nga sinasabi ni Attorney Conte doon sa itapon sa dagat at kitilin ng buhay para walang ebidensya. Mga kaibigan, subalit nagkamali kayo, may ebidensya pa din. Kung totoo man ho ito, ay talagang
karumal-dumal na dapat lang ho na ito ay litisin sa ICC at silbihan ng warrant of arrest para ikulong diyan ho sa Dahig, Netherlands. Mantakin nyo ho. Utos ni Sara Duterte according ho dito sa ibinahay ko po sa inyo sa pamamagitan ng pagsisiwalat ni Atty. Conte. Yan po ay may malaki ang kaugnayan sa ICC. Kaya yan ho, ang bawat sinasabi ho ay may katotohanan. Dahil ho, yang sinasabi ni Atty. Conte na itapon sa dagat sa utos ni Sara Duterte, yan ho ay mayroong sinumpaan sa laysay itong kanilang dating tauhan diyan po sa Davao na membro ng Davao Death Squad. Kilala nyo na ho yun, mga kaibigan. Ito si Arturo Las Cañas. Mayroon pa diyang isang si Matobato at mayroon pang ibang testigo. Ituloy po natin. So, medyo nakakapangilabot kung ganito yung kanyang role. Is that on record sa testimonya ni Las Cañas submitted to the ICC? Yes po, maraming nag-feature na nitong statement ni Las Cañas kasi matapos niya kausapin yung ICC, parang shinare niya sa media, sa public. Okay. In fact, mismo siya nag-come on the record in some video interviews. So, may mangilan-ngilan na online interviews yan. Parang inuulit-ulit niya yan or nababanggit niya na si Mayor Sara, hindi lang parang minor role, kundi supporting role. Sige po. So, ganito, attorney, ha? Ang sitwasyon natin ngayon Nako, maraming salamat, News 5. Ibinahagi ko po sa inyo yan ang actual interview ng may kaugnayan po sa ICC. Itong si Atty. Conte. Mga mahal kong taga-subaybay, napanood nyo po at napakinggan. Ano po ang masasabi nyo? Pabor po ba kayo na itong si Sara Duterte ay kunin ng ICC upang ikulong diyan ho sa Dahig, Netherlands? In reaction po, kalayaan nyo po at karapatan nyo na magbigay ng anumang public opinion, basers man o hindi. Opo, talagang matindi ho ito. Isiniwalat na ito. Yan ho mga kaibigan doon sa mga hindi nakakaalam. Ang kinasasangkutan ni Sara Duterte kung bakit napasama siya dito po sa investigasyon ng ICC sapagkat ibinahagi ko naman po sa inyo. Nung mayor pa siya, Mersor po ng Davao, napakalaki ho ang papel niya. Nakasangkot ng kanyang tatay na si Digong Duterte. Karumal-dumal kung yan ho ang pagbabasihan natin. Yung ibinahay ko po sa inyo na mainit-init pa na pagsisiwalat ni Atty. Conte. Sa bagay yung mga mahal kong taga-subaybay, hindi naman po lingid sa inyo na inamin na ni Sara Duterte na nasa listahan siya na mas mauna pa daw. Siya po ang nagsiwalat na pwedeng mauna siya na labasan ng warrant of arrest kaysa kay Bato. Siya po ang may sabi. At pwedeng maging sabay silang dalawa ni Bato. Siya din po ang may sabi. Ba't yan po sinasabi ni Sara Duterte na yan na pwedeng mauna, ay wala pong kumpirmasyon yan, mga kaibigan, para hindi kayo mabiktima ng anumang fake news. But ito ang gusto ko pong ipunto, mga mahal kong taga-subaybay. Nasa listahan na ng ICC itong si Sara Duterte upang silbihan at labasan ng warrant of arrest. At kailan ang tanong? Yan po mga kaibigan ang kabang-abang. Katulad ng sinasabi ko, ang pangyayari kay Digong Duterte na biglaan ng pagsilbi ng warrant of arrest ay mangyayari po dito po kay Sara Duterte at kay Bato, biglaan din ho. Kaya't anytime ho, pwede po itong kunin ng ICC. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Abangan po natin ito dahil ito ho ay kaabang-abang, biglaan. Sa like ko sa video nito, bye-bye. Palakpakan.